Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw for today, guys. Ito na naman tayo about sa Kimpaw ganap. Okay. Wag lang po tayong... Kumbaga guys, wag lang po tayong mawala ng pag-asa ba. Ito na naman yung bago nating update sa Kimpaw sa ngayon, guys. Alam nyo ba na sila Paolo Avellino ay may surprise sa mami ni Paolo? Sila Kim Chu at si Paolo Avellino po ay may surprise sa mami ni Paolo. Alam nyo ba yan, guys, na masyadong kumbaga hindi naman sa hindi naman sa yung tawag dito na yung bini-baby, hindi, walang ganun na salita, guys, na very special, wala namang ganun na salita. Ayaw kasi nilang marinig yung very special, bakit siya lang yung nabibigyan, may mga kwan pa naman si Kim Chu ng mga iba. Yun kasi yung mga style ng mga kwan dito, guys, parang kumbaga they are comparing ba. Ito, guys, ayon dito sa ating legit na sources, si Paolo Avellino po at saka si Kim Chu ay lumabas po at yan po ay bumili daw ng mga regalo para sa surprise nila sa mami ni Paolo Avellino. Wow! Sabi nga daw ni Paolo sabi daw niya kay Kim Chu nagpapasalamat daw siya kay Kim Chu dahil kahit papaano ay kahit hindi pa kumbaga wala pang formal ba na yung usapan ba. Kumbaga parang girlfriend-boyfriend lang muna ba yung sitwasyon nila. O wala pang aminan sa publiko, parang ganun. Ay, tinatrato niya yung si mami ni Paolo Avellino na mahalaga siya. Mahalaga si mami ni Paolo Avellino dahil ang pagtrato naman po ni Kim Chu sa lahat ng mga mami ng kanilang mga boyfriend ay sobrang bait po. Kaya nga po maraming mga netizen or maraming mga kapwa po nila or mga ex po niya ang hindi siya makakalimutan at palagi po siyang namimiss ng kanyang mga parang biyanan to be ba dahil sa mga nangyayari dito. Kaya nga yung sinasabi natin, guys, na yung pakikipag banding or yung trato po ni Kim Chu sa mga kasama niya, lalong-lalo na yung mga malapit sa mga mahal niya sa buhay, ay wala pong katumbas yun. Hindi ko naman sinasabi, guys, na kilala ko si Kim Chu. Hindi po. Wala naman akong sinasabing gano'n. Pero ayon dito sa mga nasasagap natin na balita, guys, kasi ang dami na pong nagsasabi na iyan si Kim Chu ay hindi siya yung artista na madamot. Parang ganon. Kumbaga parang bakla ba na giver. Ganon siya. Giver siya. Yun yung palagi niyang sinasabi. Yung giver siya at saka yung responsibilidad daw niya is talagang very responsible daw po si Kim Chu. Yan po yung katotohanan dito, guys. Yan po yung palagi nilang sinasabi na very responsible si Kim Chu sa lahat ng bagay. Marami po nagsasabi diyan, mapapamilya, saka mapatrabaho. At higit sa lahat po ay lahat ng mga bagay po na nakakakonect kay Kim Chu is yan daw po yung mga traits or mga attitude ni Kim Chu. Dahil nakikita po nila na sobrang supportive pa pagdating sa mga projects. Isipin nyo ito, guys. Isipin nyo ito, Ikaw ay bilang artista ba? Artista ka. At saka sobrang dami ng iyong mga project. Sobrang dami ng iyong mga project. Siyempre, iisipin ng mga ibang tao dyan na sobrang dami na ng project niya. Bakit hindi pa siya magpahinga? Alam niyo daw, guys, yung ayon dito sa ating legit na sources,
Di ba may nalulutong project ang Kimpaw sa ngayon dahil nakita naman nila na masyadong bongga yung ginawa nilang project, di ba? At saka masyadong bongga din yung resulta. Ngayon, may sinasabi po sila dito sa showbiz na yung ang sinasabi daw kasi nila dito is bakit hindi na lang daw ipaubayan ng mga Kimpaw sa ibang tao yung mga iba nilang project. Parang ganon ba? Parang bakit hindi na daw ipaubayan? Parang ganon. Eh, siyempre guys, ikaw bilang isang naghahanap din ng trabaho, kaya mo ba na ipaubaya yung mga bagay-bagay na pinaghirapan mo? Sige, tanungin ko po kayo bilang isang bilang isang fans. Tanungin ko po kayo guys, bilang isang fans, kayo, kaya nyo po ba ipaubaya yung mga pinaghirapan nyo sa mga tao na wala namang, hindi ko naman sinasabing walang silbi or hindi nag-e-effort. Yung hindi nag-e-effort, ang gusto lang is yung makaswerte lang. Tama ba naman yun, guys? Kasi po, parang pakiramdam kasi ng mga iba, guys, is masyado daw. Ito ayun dito sa ating legit na sources ay, excuse me. Ayun dito sa ating mga legit na sources, guys, Di ba yung si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ay bumili ng regalo kay mami ni Paolo Avellino. At dito daw nakita nila sa mall si actress. Si actress na parang sinabi niya daw, guys, na kung seseryosohin mo siguro ito, masakit. Sabi daw niya na, uy, nakakabili na sila ng ganyan, uy. Pero noon, hindi nakakabili. Tipit-tipit noon. Ngayon, galante na. Sabi daw na pa-joke-joke ba. Siyempre, siguro hindi masakit yun sa iba. Pero pagdating naman kay Paolo Avellino, alam naman natin na walang ka-project-project si Paolo Avellino nung wala pa si Kim Chiu, diba? Parang pinapatamaan dun, guys, ayon dito sa ating legit na sources, is si Paolo Avellino. Yung babae daw na iyon, guys, ay hindi naman daw nila close. Hindi kaya, at saka hindi daw nila naging nakatrabaho ba. Kumbaga, fans lang din sila. Parang ganun. Kung feeling fans, feeling close. Siyempre, ang sabi daw, agad daw bumawi si Kim Chiu na, huwag mo na lang intindihin yun. Hayaan mo na lang. Ganun talaga. Yun lang, yung pamatay lang sa hiya ba? Yung pamatay lang sa insulto na salita ba? Siyempre, kita mo naman na sobrang sakit naman kasi yung sinasabi nito Huwag mo lang intindihin yun. Sabi daw niya, pamatay sa salita na ginagawa nito. Hayaan mo na, ganito, ganyan. Siyempre, ikaw bilang isang tao, bilang isang fans or bilang isang taga-subaybay sa lahat ng bagay. Yan talaga yung iisipin mo dito. Yan talaga yung pakiramdaman mo na okay, dahil masakit naman yung mga binibitawan mong salita, siyempre may katumbas. Kung parang ganun, yun yung sasabihin mo dito. Pero, guys, isipin natin na yung pag ikaw ay masama yung ugali mo sa kapwa mong artista, wala din po yan patutunguhan. Ang atin lang dito is kahit po sobra yung kwan mo, pagtatrabaho mo, kung ikaw po ay walang patutunguhan or wala kang sinasanto sa lahat ng bagay, siyempre mararamdaman din po yan mga ibang tao na ikaw ay ibang-iba ba? Yung iba yung tingin mo sa sarili mo. Siyempre, bilang isang masugid na kanba, kumbaga is bilang isang tao or bilang isang tagakinig or yung baga ba is yung masasaktan ka ba? Normal. Masasaktan ka sa mga sinasabi ng tao. Pero hindi naman po normal na
iinsultuhin mo yung kapwa mong artista, di ba? Di naman sa yung bang, oh, kita mo. Of course, see what you see, hear what you hear na sinasabi. Pero, you don't have the right to insult. You don't have the right to insult person. Wala kang karapatan dyan, guys. Wala kang karapatan na insultuhin ang kapwa mong artista. Yan yung katotohanan din. Wala kang karapatan na insultuhin ang kapwa mong artista. Kasi, wala ka din karapatan at hindi mo po sila pinapakain. Yan yung katotohanan, di ba? Kapag ikaw ay pinapakain mo sila, of course, pag pinapakain mo sila, may karapatan ka mag-insulto. Pero pag yun ay wala ka namang pinapakain sa kanila, wala kang karapatan mag-insulto sa kanila. Yan yung kwan dito. Yan yung talagang kwan natin dito. Katotohanan. Ito guys, siyempre, nakita mo na ganun na. Nakita daw ni Kim Chiu guys na ganun yung reaction ni Paolo Avellino. Medyo sad. At hindi naman natin pwedeng sabihin na okay lang yun. So, oo nga, sa panlabas, okay lang yun. Pero deep inside yan guys, masakit yan. Yan yung katotohanan dyan, deep inside, masakit. Yung sinasabi natin dito ba na huwag naman masyadong magsalita ng mabigat. Dahil pag yan sobrang bigat, alam mo na kung ano yung kahilap na. Sobrang bigat kasi yan eh. Sobrang allergic tayo pagdating sa mga ganyan. Pero, we cannot say or we cannot everything have a good reason and everything have their own reason para sa ganun ay mabigyan natin ng mga kahulugan ba. Ako guys, bilang isang taga-kwan, bilang isang taga-sunod sa Kim Pao ba. Dami ko din natutunan dito na kwan nila. Gaya ng pagsabihin nila po guys na yung sinasabi nila na si Paolo Avellino daw po ay pilit naging artista dahil wala na daw. Ito pala guys, ito ewan ko lang kung totoo itong, hindi ito galing sa legit na sources natin, pero ito yung narinig natin na nung nagpe-perform ba sila sa Christmas ball ba. Ito, galing ito sa mga, siguro hindi naman fans ng Kim Pao ito. Siguro lang. Hindi naman ako aware ba kung kaninong fans. Siyempre, maraming tao dun eh. May mga balibalita ba na marites ba na hindi mo kalain kung anong klaseng marites yun. Yun ba yung mga balibalita sa kanila. Ito yung narinig namin. Narinig talaga namin ito sa isang audience kung saan ay nandun din. Yung patungkol kay Paolo Avellino na sinabi po na kaya daw kinuha si Paolo Avellino dun sa Linlang dahil daw po naawa daw yung management sa kanya. Hindi ko alam guys kung that's what the legit one or kung ano man yan. Yan yung narinig natin dito. Naawa daw yung management sa kanya guys. Muntik nga kaming kumbaga guys is muntik nga akong mag-react. So sinabi kasi ng kasama ko na huwag kang mag-react sa mga nonsense na tao kasi wala ka naman mapapala dyan. Mahirap mag-react sa mga ganyan. Yun yung sabi ng kasama ko dito na huwag mag-react sa mga ganun na terms kasi wala naman mapapala yung kasama natin dyan. Yun yung sinasabi nila. Kaya ito tayo, hindi tayo pwedeng magsabi na kung ano-ano sa kanila. Kasi nga, mabait tayo eh. At saka ayaw ko din po guys na marinig yung mga ganon. Hindi naman sa ayaw ba na marinig pa, pero yung bago ka naman magsalita ng ganon, yung mga issues mo sa buhay ba, ayusin mo muna. Bago yung mga issues ng iba. Diba? Kaya hanggang dito na lang po yung ating content. Sa mga hindi po nakakakilala or hindi po nakakakuha sa ating content, paki-like, subscribe, at share naman po. At hit ang notification bell
Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.